Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay sa fake news at disinformation sa social media, inilatag ng pamahalaan ang ilang hakbang pangontra sa fake news. Kabilang ang plano magkaroon ng fact-checkers ang gobyerno. Nagtanong naman ang isang mamabatas kung posibleng magkaroon ng censorship bago makapag-post online. Nagbabala laban dyan ang isa pang mamabatas. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Johnny Pimentel, Chairman. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Tri-Committee, ang tanong ng mga mambabatas, ano na ang ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan para masawata ang fake news, misinformation at disinformation online? Meron na po kaming ginagawa na AI-powered system para makadetect ng fake news at online scams. Pwede naming i-endorse ngayon sa Meta at sa mga other platforms na gamitin nila para mag-detect ng fake news. Sa amin, ang fake news ay equivalent po yan sa panlilinlang, equivalent po yan sa krimen. Para labanan ng pagkalat ng maling impormasyon online, pinaplano ng pamahalaan na magkaroon ng fact-checkers. We're coming up with an operational framework nga, within the government. Ito po yung pagsasama ng DICT, PCO, PNP at saka DOJ para nga pagtulungan po kasi kailangan may enforcement, kailangan yung pag-flag down, kailangan yung coordination with the platforms. Pero tila mas higit pa riyan ang hinahanap ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Would it be possible that there could be some system of prior censorship before a content is posted online, as long as it will not violate any law? No, kung ganon, maybe we can closely coordinate with the social media platforms and ask them to do the same. The answer po is yes. In our conversation yesterday, malinaw yung kwento sa amin ni Google on how YouTube checks yung mga text. Pagka may mga salita doon na talagang bawal, ginagamit po nila yan for illegal gambling and pornography. Mababasa po yun. Tapos tinatanggal na nila lahat. So malinaw po, TikTok meron din pong ganon. Si Meta po meron din pong mekanismo. Siguro ang tanong dyan is, meron silang tool. Masusi ba yung pag-a-apply nila ng tool? If they cannot have self-regulation, it must be this government, this administration, tayo mag-regulate sa kanila. And that is why, Mr. Chair, I think we should really study if I don't know if it is possible that we should require this Meta to get a franchise from Congress for them to operate here. Wala ang Meta sa pagdinig, pero nang humarap noong huling pagdinig, sinabi nitong neutral platform sila at ang user ang responsable sa mga pinopost niya. Sagot naman ng Google Philippines. For things that are within the control of the platform, we would take accountability for that. For things that are within the control of other entities, such as, for example, the users, then the appropriate responsibility and accountability mechanisms as provided by law would be applicable. Pero si Bataan Representative Geraldine Roman nagbabala tungkol sa ganitong mga hakbangin. The establishment of a government watchdog agency over content creation reeks of censorship. And such a law may be questioned before the Supreme Court and by default be deemed as unconstitutional because we are dealing with a basic right, which is the freedom of speech. Terminate na ng Tri-Committee ang pagdinig nito ukol sa umunoy fake news at disinformation sa social media. Kasabay nito, lifted na rin ang contempt order laban sa ilang vlogger, gaya ni Sas Sasot, Lorraine Badoy at Mark Anthony Lopez. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.